Sa numerology, parang ano lang siya, parang level 1 na kaalaman siya. Parang tas pag kinonect mo siya doon sa Chinese astrology nga, yung mga Year of the Horse, di ba sa flip top para tayong pamilya na doon. May tinatakwil. may iba ka pa bang nakikita sa flip top na possible na mangyari? Di ba yung isyong sinimulan ni Akata? Ginatungan ni Apex doon sa taon na yun. Parang welcome dito sa aking pinakaunang episode ng Dayo Podcast. At ito na yung pinangako ko sa inyo na gagawin kong content sa aking channel. Ako ang Dadayo sa mga idol natin, sa mga idol ng karamihan, the phenomenal rapper here in Philippines, the phenomenal artist, lahat pupuntahan natin yan. At ang ating first guest ngayon, syempre ang aking kaibigan, Fruz. Palakpakan natin yan. Yo, maraming salamat Tito Shernan sa pagdayo dito sa amin sa Binangonan. Yan nga putang ina. May kwento ko lang yung daanan dito kanina, buwisit, no? Lahat ng daanan dito, puro one way. At na-realize ko kanina, kaya pala one way, wala kang ibang way kundi magalit, putang ina. Bad trip yung daanan dito. Hindi, ginagawa ang kalsada doon. Ano ba yan, yung kalsada dyan, kailan pa ginagawa yan? Yun, hindi ko alam. Posibleng matagal na nga rin yan. Hindi, may nakita kami kanina, parang November pa, tapos December tapos, pero March na ngayon. Yun. Papaabutin pa yan siguro ng hanggang election. No, ayos yan, siguro mga 1 week before ng botohan. Ayos na yan, sure. Ayos na yan. Anyway, hindi na natin na papaligoy-ligoy pa to. Kaya kami nandito, dahil si Fruz ay nabalitaan ko, ay marunong bumasa ng, anong tawag sa ganung bago mong talent, tol? Parang gano'n na rin. Frustradamus nga parang Frustradamus. Kasi ang nabalitaan ko, parang bumabasa ka ba ng kapalaran? Pwede. Yung kapalaran, yung tao mismo, yung mangyari sa kanya, yung past life niya. Ugali niya. Kaya kong basahin yun. Pero bago tayo magtuloy doon, kailan mo na-discover yung ganyang talent? Basta nung 2022, mga December, ang natuklasan ko muna, numerology. Numerology ano yun? Numerology, science of numbers and their influence on human life. Parang, basta, sa number ng birthday mo, parang pwede mong malaman doon kung ano yung pinamisyon mo dito sa mundo eh. Tapos, 2023, doon ko talagang nag-deep dive ako doon sa numerology, ang kasanaaral ko talaga siya. Tapos, sinunod ko yung Chinese astrology, yung mga Year of the Horse, Year of the Pig, yun, sunod ko ngayon. Tapos, ngayong 2024, natuklasan ko yung Matrix of Destiny na yung chart na talagang makikita mo yung buong buhay nung tao, buong lahat ng mga pwede mangyari sa kanya sa mga susunod na taon, pati yung mga nangyari sa kanya nung bata siya. Kaya talaga ditong mabasa siya. Ang iniisip ko, ano ba siya? Relihiyon ba siya? Science ba siya? O parang witch? Yung mga ganun? Sa iba saan siya nakalinya? Hindi ko rin alam eh. Siguro kung saan nakalinya yung mga astrologer. Siguro. Science ba siya? Parang di rin science eh. Hindi, siya, parang method lang siya ng yung Matrix of Destiny, parang siya, method ng discovery and exploration sa base sa birthday mo eh. Parang, yun nga, parang siyang cheat sheet ba? Kung ano yung mga dapat mong gawin sa taon na to. So parang sinaunang way talaga siya? Hindi naman. Itong Matrix of Destiny, netong 2006 lang siya na-discover eh. Parang nung binasa ko. Sino naka-discover? Taga-Russia eh, babae. Parang si Natalie Ladini. Basta taga-Russia siya. Kaya medyo nahirapan din akong aralin to dahil nga halos lahat ng mga nire-research ko, puro Russian yung lengguwahe. Eh, di ba iba pa naman yung alphabet nila dun. Kaya, baga pukpukan din na research din. So, hindi siya Christian? Hindi, labas na to sa hindi siya relihiyon talaga. Labas na to sa religion. Parang, kasi syempre, di ba, siya parang kumbaga yung mga gantong paniniwala, parang may linya siya kung anong relihiyon. Para sa akin, ayun lang yung alam ko, hindi ko rin alam. Baka, hindi, kumbaga, dito, basta hindi siya about sa relihiyon eh. Kumbaga, about talaga sa buhay mo eh. Pwede rin malaman dito kung relihiyoso ka ba talaga o atheist ka, pwede rin malaman dito yun. Parang okay. So nung nasimula ka sa talent niya, para sa akin talent yan eh. Yang ganyan. Kasi hindi siya pangkaraniwan eh. Kasi magmumukha kang weirdo. Kasi parang 'di ba, parang ang mangyayari dito, parang yung sa natural life natin, ganito lang dapat yung ginagawa natin.
bago ko bago sa paningin ko yan, nung nalaman kong mayroon kang ganyang talent, parang si Raulo ata to, baka addict na to, baka may tinitake na iba to, at yung parang nagre-rainbow na yung utak. Ano ba tawag sa ganun? Yung parang nag-hallucinate. Pero natukos ako talaga to, ano lang rin eh. Sabog din kasi talaga ako nung sinimulan kong itindihin to eh. Talagang trip lang na trinip na hanggang sa lumalim ng lumalim. Parang ganun. Paanong trip? Paanong trip nung pinasok mo siya? Hindi, syempre kasi accurate eh. Kumbaga parang, accurate nga. Ganito nga, nangyayari nga to ah. Kasi una ko talagang ginamit dito, yung birthday ko, sarili kong buhay talaga. Kaya sabi ko, accurate to. Kaya nung sinimulan kong, kahit hindi ko pa masyadong gamay, tinesting ko nang magbasa, kahit papaano, uma-accurate ng konti. Pero dahil nga may hindi pa ako naiintindihan, may mga sablay pa. Pero netong 2025, talagang na to. So, nung binasa mo yung kapalaran mo, tumugma naman? Tugma lahat. Kagaya ng? Parang kagaya nung kung kailan kami nag-champion sa 2x2. Paano pa yun? Paano mo siya nalaman? Kasi nangyari na yun bago mo natutunan yan eh. Parang andaya nun. Hindi, kumbaga parang nung nalaman ko to, tapos tinignan ko yung mga taon kung kailan nga yung mga nangyari, yung mga highlight ng buhay ko. Okay. Parang sapul nga siya, parang oo nga, itong taon na to, meant to talaga ako nito, meant to shine ako sa taon na to, tapos itong taon na to, meant na malugmok ako, parang ganun. Anong tawag doon? Yung ganung basan, anong method ba yun? Anong tawag doon? Yun nga, sa Matrix of Destiny na yun yung, kung tawagin yearly energy ba, parang ganun. Parang, doon mo siya nabase? Oo, doon ko siya binase. Tapos hanggang sa, tinignan ko na hanggang sa palalim na ng palalim, hanggang sa nung bata ako, sapul lahat, sabi ko, ano to, iba to, sabi ko. So parang lahat talaga, nakametro na yung buhay? Oo, nakametro na. Tapos parang, since birth hanggang kamatayan niya, dyan sa inaaral mo? Oo, hanggang kamatayan na yun. Pero hindi ko masasabi na malalaman kung kailan mamamatay. Pero, kasi, kahit namang anong taon, basta, pwede kang abutin. Kung pabaya ka. Lalo kung nasa negative yung lahat ng mga numero mo. Talagang papunta ka talaga dun. Pero, yun nga, parang cheat nga talaga siya kasi once na malaman mo yung kung anong yearly energy ka ngayong taon, doon ka magfo-focus tulad nung 2017, nung naka-anim na battle ako sa flip top, tapos naka-3 ako sa bahay katay. Yearly energy 11 ko nun, ang ibig sabihin is strength. Binigyan ako ng maraming strength, kaya marami akong naging battle, parang ganun. Nung taon na yun, nakita ko yun. Okay. Yun, tapos nung 2024, yearly energy 17 ko naman, ang ibig sabihin naman nun, the star, parang fame. 2014. Yun yung yearly energy 17, ibig sabihin naman nun, fame. Star. Kaya nung na yun yung nag-champion kami ng 2x2 eh. Yun yung talagang putok-putok kami. Kaya nangyari na siya, tapos nung natutunan mo, binalikan mo, doon mo napatunayan na, totoo nga to. Accurate nga. Oo, sakto. So, parang yung parang ano ba talaga ang pinaka ibig sabihin ng numerology, astrology, and matrix of destiny? Parang meron ba siyang pinaka paliwanag? Para sa akin, konektado talaga siya. Kasi sa numerology, parang lang siya, parang level 1 na kaalaman siya. Parang tas pag kinonek mo siya dun sa Chinese astrology nga, yung mga year of the horse, year of the cheat na yun eh. Pwede na maging cheat yun eh. Tas pag nalaman mo pa tong matrix of destiny, yun na malalaman mo talaga halos lahat na. Tas maiko-connecta mo na rin siya dito sa numerology. Kaya itong tatlo na to, parang siya, pwede mo siya pagsamasamahin, malaking siya, pag nalaman mo siya, pag naaral mo siya. So parang siya, kumbaga parang kunyari sa Hunter, may Nen, may ganto, parang pag pinagsama-sama mo, mas palakas, parang ganon. Okay, total, nandito na tayo sa tinatawag mo marunong kang bumasa. Simulan natin sa flip top. Bakit ganon kalakas ang flip top? Kasi ang flip top, di ba, siya, parang ang founding niya, di ba, February 6. Oo. 2011. 10. 10. 2010. Pag inad mo lahat yun, 11. February, second month yung February, 2. Plus 6. 8. Plus 2. 10. Plus 1. Kasi 2010, di ba? 11. Ang 11 okay. Ang 11,
11, 22, tsaka 33, master number yun. Ibig sabihin nun, parang nagva-vibrate yun sa mas mataas na frequency kaysa sa mga normal na life path lang. Kaya yung 11 ng flip top, malaking factor yun dahil, yun nga, parang Kung kailan siya nagsimula. charismatic yung number na yun yung 11 na yun Oo, kasi parang ang mangyayari, yung February 6, 2010, ay isang beses lang mangyayari at tumugma pa doon. Sumapul pa. Sumapul pa. 'Di ba ang 6 naman, yung kasi meron ding yung 6 yung pinaka kung anong petsa. Yung 6 ang ibig sabihin naman nun sa numerology, para siyang family oriented na number, parang home and family. Kaya 'di ba sa flip top para tayong pamilya na doon. May tinatakwil, may tinatanggap. may bago, basta parang pamilya na talaga, 'di ba? Parang okay. Kaya nga sabi ko, solid tong liga na to, sabi ko. Kaya pala hindi matibag-tibag to, sabi ko. Siya parang nakatadhana talaga to. Tingin ko lahat tayo, lahat ng nandun, nakatadhana talaga tayo mapunta dun. Lahat lang MC nakatadhana mapunta. Dahil based on the number. Oo, base sa number. Tsaka ng lahat. Base sa, kumbaga, magagawa mo na siya ng, ng connection eh. May iba ka pa bang nakikita sa flip top na possible na mangyari o... Ngayon, palakas nakikita ko, mas malakas pa siya sa mga susunod pa eh. Kasi, hindi mo siya nakikitang mawawala? Hindi naman, kasi parang dumaan na siya sa parang enemy year niya eh. Kasi parang 2010. Enemy year? 2010? Okay. Ay, di ba 2010, tinatag? Oo. Ang 8 rat, ox, goat, ang 2010. Kaya nung year of the ox, 2022. Oh. Enemy year ng flip top yun. Wala na yung pandemic nun. Ayun yung dinis ni Apex, yung liga. Oo, yung... Laban nila ni Sinyo. Ahon, ayun yung first na may, Parang issue na, doon nagka-issue na eh. Kaya sabi ko, dumaan na. Kaya, eto, papunta na tayo sa taon naman ng flip top. Sa next na year of the goat, 2027. Lalo pa tong sasabog, sigurado yan. Tandaan nyo yan, ha? 2027. Oo. But 2022, enemy year niya. Ng flip top. Ano bang mga nangyari noong 2022? Na parang masasabi? Doon lumakas yung, di ba yung isyong sinimulan ni Akata. Ginatungan ni Apex doon sa taon na yun. Parang doon lumala yung alitan ba, yung tampuan ba. Parang, sa lahat yun, nakatadhana talaga yung mga... Okay. Yung kung ganun, si K-Ram at Enigma kasi, meron tayong nakikita ngayon si K-Ram at si Enigma eh. Pero alam ko, nagtitrip lang yung mga yun eh. Pero, yun, ito kasi yung parang, base sa mga numero nila, sa birthday ni K-Ram, si K-Ram kasi parang past life, karma yan, karmic tale ba kung tawagin. Kasi yun yung karmic tale, yun yung parang mga mission na hindi mo natapos nung past life mo, na pinili mong i-retake ulit dito sa lifetime na to. Kaya, ang past life karma niya, parang oppressed soul. Para siyang similar to slavery. Si K-Ram. Tapos, parang lagi siyang nilalagay sa second role lagi. Tapos, dadating ang araw, sa present life niya, darating ang araw na makakahanap siya ng matibay na sandalan. Okay. Which is si Enigma nga. Okay. Tapos, and all of a sudden, bigla lang siyang yung sandalan na yun, yung patron na yun, magiging tyrant sa kanya, para magiging ganun nga kung ano ginagawa sa kanya ni Enigma. So nakatadhana din. Para silang nag-heal sila ng talaga, ng karmic thing. Ano yun? Hindi ko alam kung anong connection ni K-Ram at Enigma para mangyari yung ganun sa kanila ngayon. Hindi, kailangan either way, kahit hindi si Enigma, kahit kahit sino pwedeng gumanon kay K-Ram. Dahil nakatadhana talaga siya. Nagkataon lang na kay Enigma nangyari. Kay Enigma si Enigma yung gumagawa sa kanya. Yung pinagtitripan siya. Pero, nagkataon lang. parang... Pero kung healthy naman sa kanila yun. Hindi, lambingan lang yun. Pero, pabor kay K-Ram. Pabor yun. Para siyang nagbabayad na rin talaga siya ng karmic. Pero, tingin ko para sa kanya, may yun. Hindi, pabor deep sa kanya. Inside yun, parang, hindi niya lang sinasabi siguro sa atin. Pero feeling ko, pabor kay K-Ram yung ganung pabor nga yun. Lambing ni Enigma. Kasi nabibigyan siya ng pansin eh. Oo. Sa dami ng MC. Bakit ikaw? Oo, bakit siya, di ba? Bakit siya? Dahil nga yun dun sa, sa karmic. So parang bayad utang. Para siya nagbabayad na siya ng karmic tale. So dati, so ang past life pala ni K-Ram dati ay binubuli, parang gano'n. Parang gano'n lagi second role. So parang gano'n pala. Yung Abrashei, nakita mo ba siya? Oo.
Eto, tangina. Abra Shay, Maganda to. ano nakita mo dyan? Si Abra, kung tama yung, pero tingin ko tama yung birthday na nakalagay sa Google eh. December 2, 1990. Okay. Ang past life karma ni Abra, love magic. Gayuma. Gayuma, sakto sa kanta Ano niya. ang kanta niya? Kaya nga lahat ng sinasabi natin dito sa mundo na to, hindi yan nagkataon. Kumbaga, Pucha. Gayuma. Ngayon, sa past life niya, siya yung nanggayuma. Dito sa buhay niya na to, yung kanta niya, tungkol sa siya ang ginayuma. Kaya parang siyang ginamot niya yung sarili niya. Kaya nakuha niya yung fame. Parang nakuha niya yung gusto niya. Yung parang, pumasok ba yung swerte sa kanya? Kasi binayaran niya yung parang ano niya, yung karmic tale niya sa ganun. Dahil sa ganun. Pucha, so nangyari na sa past niya. Oo, na top. Oo, tapos hindi rin nagkataon na si Shay yung katiraan niya ngayon. Kasi si Shay naman, ang karmic tale naman ni Shay, wizard. Pwedeng kay Shay nang galing yung gayuma. Parang, pwedeng ganun. Connected pa Pero rin. hindi ko alam ha. Parang, hindi ko naman nabasa yung pinaka-karmic, pinaka-past life nila. Pero ganun yung ano, ganun yung connection. Kung bakit silang dalawa yung nagtitirhan. Oo. Kasi nga, si Abra, love potion, love magic, tapos si wizard. Pwedeng Parang ganun. hindi man si Shay yung dahilan, pero dahil wizard siya at gayuma yung hindi, pwedeng siya talaga. Pwedeng siya yung Siya yung dahilan. tinarget eh. Kasi, sabi mo, hindi lang naman siya ang dinis ni, ni Abra, di ba? Marami, pati yung Kaya nga. cape, yung pipa proper ba yun? Tapos, Si M-Site. M-Site. Si M-Site, wizard din yung yung karmic tale nun ni M-Site. Pero mas pinukol si Shay. Tsaka mas sumagot si Shay. Dahil nga, Silang dalawa yung may shit. rival talaga. Silang dalawa yung may shit. Okay, may nakita ka ba kay Shay? Wala naman. Pero silang dalawa, okay lang. Dadaan sila sa transformation ngayong taon. Bakit? Bakit ba parang ngayon mainit yung diss ng parang yung music diss sa kanila eh. Bakit kaya? May ano ba? May dahilan ba 'yon? Hindi. Kasi sikat naman talaga si Abre. Parang tsaka sikat naman din si Shay. Hindi, tsaka bakit sa tagal? Bakit ngayon lang gumawa si Abra? Ang tagal niya nagpahinga tapos pagbalik niya parang eksena, gagawa ko eksena. Yun ang dumaan kasi si Abra sa Enemy Year eh. Nung 2020. 1990 Year of the Horse. Ang 2020 Year of the Rat, yun ang mortal enemy year ng mga Year of the Horse eh. Kaya malamang dumaan siya sa enemy year niya ng 2020. Kaya siya nawala ng ilang taon. Ngayon lang siya nakabuelo ulit. Oy, teka lang. Baka naghahanap ka ng link. Piso lang, pwede kang tumalpak. Nandiyan sa comment section, nakapin. Gamitin mo na yan. Let's go! Anong nakikita mo sa kanilang dalawa? Yung parang may sinabi ka kanina. Alam ko na yun na mangyayari yun eh. Una pa lang eh. Yung Parang sa this kanila? pa lang ni Shay, sabi ko, nako, dinis yung nanay ni sigurado didis nito ni Abra yung asawa tsaka anak ni. Hindi, ang una namang nandis si Abra. Kaya nga. Actually, hindi siya dis eh. Parang Pahaging lang. Pero yung dis back ni Shay, brutal na kagad. Parang personal. Ay! O yan, ano rin yan? Nakasulat. Anong araw ngayon? February 28. 27, 20, nakatadhana na mahulog cellphone mo. Siguro dati, kasi iPhone, Apple. Oo nga. Apple yan, nahulog mo yung mansanas dati. tingin ko nahulog niya. Tingin mo, mababasa mo yan, balik mo yan. Baka meron na akong mga sinasabi siguro na hindi ko dapat sabihin, kaya siguro nalaglag yung cellphone ko. May nakikita kay Abra at Shay. Basta parang dadaan sila ngayon sa sa transformation talaga, parang major transformation kasi sila ngayon, yearly energy 13 nila parehas. Okay. Ang 13 represents death, pero hindi naman siya literal, death of the old you lang yun, parang death of the old. Hindi naman porket sinabing death mamamatay. Hindi naman literal na, kasi may mga tao na walang yearly energy 13 ibig sabihin immortal sila, hindi ganun. Kumbaga kahit anong taon pwede kang abutin talaga. Oo. Kumbaga transformation talaga mangyayari sa kanila ngayong taon, or nag-transform na sila na ganun na yung mangyayari. Kaso kasi, ginagamit kasi nila sa sa ganyan eh. Sa bad. Distraction nga talaga, parang nagsisiraan sila ng karakter, di ba? Nagsisiraan sila ng pagkatao silang dalawa. Kaya, yun na yun. May ba tayo? Dahil pinag-usapan naman natin yung Abra Shay, pag-usapan naman natin yung isa sa pinakamabigat na tandem, Sinyo at Tipsy Deep. Bakit kaya sila yung Eto si Sinyo, kung bakit siya yung pinaka number 1, kasi si Sinyo life path 11. Ano ba birthday ni Sinyo?
Hindi ko alam, pero alam ko life path 11 siya. Nakalimutan ko na nakita ko yung sa x-ray niya eh. Parang sa post niya sa x-ray. Yung x-ray nandun yung birthday niya. Kasi nagkaroon ako talaga ng habit na tuwing makakita ako ng birthday. Rekta, kagad ako, rekta, compute. Kaya sabi ko, masaya kapag nakakita ka ng birthday. Oo. Ayun ang happy birthday. Yun ang happy birthday talaga. Kumbaga, sabi ko, tangina kaya pala. Kasi 'di ba, life path 11 siya. Si Tipsy din life path 11. Tapos hindi nagkataon yung lahat ng mga nasa top 10 ng mga battle rapper dito, karamihan special na numero talaga eh. Si Sinyo 11, Tipsy D 11, Saito 33. Anong 33? Yung life path 33 naman, master teacher, master influencer. Teacher dati si Saito? Hindi naman, pero ano siya, master influencer. Parang ganun, oh. May field si Saito na na sobrang galing niya eh, 'di ba? Hindi, master niya talaga yung matalinhaga, 'di ba? Kasi yung mga life path 33, nandito sila para mag-share talaga ng knowledge sa kung saang field eh. Parang may knowledge si Saito. Sipin mo, hindi, meron naman talaga siyang mga matatalinhaga na sinasabi. Hindi, hindi lahat ng tagumpay sa taas mo makikita. May mga bagay sadyang sa payuko mong makukuha. May mga ganun siya na Hindi, tsaka pag nagkakwentuhan kami ni Saito, yung mga inside story niya, mahuhuka rin. At saka, di ba, wala namang special sa ni Saito eh, sa style ni Saito eh. Pero bakit siya sobrang ma-impluwensya? Kasi nga, sa numero yun. Dahil sa numero yun. Kahit nga hindi siya magsalita eh. Kaya nga, kahit mag-freestyle siya isang buong round, kahit 3 round siya mag-freestyle eh. Parang okay lang. Million views ang kalalabasan nun eh. Hindi siya ibabash eh. Parang okay lang yan. Pwede mo si Sak Maestro. Kasi nga, binabash. Iba yung numero ni Saito, special yung numero niya, master number 33 siya. Okay. Tipsy D? Tipsy D tsaka si Sinyo, parehas nga sila, life path 11. Kaya tandem sila? Hindi nagkataon na naging mag-best friend sila. Tapos ang past life karma nila is physical aggression. Parang marami silang binuli, marami silang pinatay, marami silang... Kaya tinan mo yung style ni Tipsy D, hugutin ko naman loob mo, pupugutan ko ulo mo, yung ganun yung niya. Hindi nagkataon yung parang sa past life nila, sila, parang gladiator ba? Parang ganun. Pati si Sinyo. Si Sinyo naman, ganun din si Sinyo. Pero si Sinyo, iba yung atake niya eh. Parang mga katulad nga nila, parang mga bullying talaga, parang bully. Di ba? Mga post ni Sinyo, parang, hoy, pag nagpa-picture siya kay M-Site, hoy, Abra, di ka daw marunong. Dahil past life nila is bully. Parang... So, bakit prone tayo sa kung ano yung ginawa natin sa past life. Prone tayo na maulit dito yun sa lifetime na to. Cycle. Cycle talaga niya. Maulit at maulit yun hanggat hindi mo na-learn yung lesson mo, hanggat hindi mo na may mission complete ba. Hindi ba, alimbawa, ako, naaral ko siya, yung dapat kong gawin, may susunod pang ako. Oo. Meron. Depende sa'yo. Depende sa'yo kung gusto mo mag-reincarnate ulit dito sa mundo na to. Parang ganun. So parang anong nangyari, yung ikaw na rin dati pa? Oo. Ganyang muka, gantong muka? Hindi. Ibang... Spiritual lang? Soul lang. Yung soul mo lang So pwedeng aso ako dati? Hindi, tao ka pa rin. Tao talaga? Oo. Tumawal. Yung sa'yo, Kasi life path 1 ka, leader ka talaga eh, yung sa'yo. Life path 1, nasabi mo nga siya. Pero ako kasi sabi ko sa kanya, ayoko. Pero ngayon, nagka-interest na ako. Ano ba yung, mo? Nagka-interest na ako na malaman. Kasi unang narinig ko yung na parang si Bruce nanguhula. Mamaya sabihin mo sa gantong araw. Ayokong pangunahan. Ano yung 333? Hindi 333 Pagbukas na ng cellphone, ang oras 333. Ibig sabihin, nasa tamang linya tayo, pare. Ayan. Gusto ko malaman anong nakita mo sa akin. Sa'yo. Life path fat. Dahil, Life path 1. Mga life path 1, leader, prone to alcohol addiction talaga kayo. Pares kayo na Enigma, life path 1 eh. Tinang may flip top beer nga eh. Hindi, yan eh. Kasi bata pa lang ako, mahilig na ako maging kuya. Wala akong kuya eh. Ako panganay. Tapos bata pa lang ako, nagbubuo na ako ng gang. Oo. Hanggang sa kada grupo, madalas ako yung kuya, ako yung leader. Kasi kayo, mga life path 1 kasi natural born leader talaga. Kaya, hindi nagkataon. Grabe naman yung alcohol, putang ina. Once a week lang naman ah. Pero
Pero ang kulit mo lang yung tamang jogging ka tuwing umaga tapos tuwing Biyernes yung inuman mo parang birthday. Hindi. Gago pag nag-inom kami, dalawa lang. Parang pundador, may sisig pa. Pero okay lang, at least parang ginaging mo lang yung ininom Yun mo. nga, ang pinaka main reason ko, di ba dati, last ko mag-inom, pandemic. Walang jogging, inom, tumaba, nagkasakit. Hindi ko maiwasan yung alak. Wala na akong ibang bisyo, di ako nagsasyabo, di ako nagmamariwan, di ako nagyosi. Ang ginawa ko, hindi ko siya maiwasan. Kailangan ko na lang igalaw katawan ko. Bawas kain. Ang pinaka-cheat day ko is yung inom. Tapos kakain ako nung araw na yun. Ayun yung cheat day ko. Hindi nagkataon yun na na naging alcoholic ka. Dahil nga, nga yun, parang indicator ng new life mo yun. Parang si Mr. Tomba yata ako dati. Parang sa lifetime na to, talagang lahat naman, kumbaga nakatadhana na talaga to lahat eh. Parang, actually, hirap din akong iwasan yung alak. Kasi feeling ko ayoko mawala ng bisyo, tol. Kasi it's konting dirty para healthy para sa akin. Kailangan mo ng konting dirty para healthy kasi pag sobrang healthy mo, pag dinapuan ka ng alikabok, cancer na yun. Hindi sanay yung katawan mo. Hindi ka parang... Di ba? Pag sobrang liti mo yung mga mayayaman, yung mga artista, no! Dirty! Ayoko niya, alcohol. Ayoko mag-inom, ayoko mag-yosi. Sobrang linis na. Nadapuan ng konting sakit. Cancer. Parang hindi ka immune ba? Hindi sanay. Wala kang immunity. Hindi sanay yung katawan mo sa madumi. Kaya ako, ayoko namang alisan ng alak. Parang konting dirty para healthy. Diba? Tangin na dati nga gumugulong tayo sa buhangin. Tingnan mo, lakas-lakas natin ngayon. Kailan ba yung birthday mo ulit? October 22. 1987. 87. Yun nga, naipatuan nga to. Ay, hindi. Puta, baka may iba pang nakikita to. Baka mapapangasawa ko dyan si Miles Ocampo. Naku, hindi pala. Hindi si Miles Ocampo. Bad trip. Nadine Lustre yan. Sari Ronimo, hindi, may asawa na si Sari. Ella Cruz. Ella Cruz. Hindi, yun nga, basta Janela Salvador. Tapos yung 22 mo pa. Oh. Yung 22, yung laban nyo ni Husky, hindi nagkataon na talagang pumutok yun. Kasi pares kayo 22 ng birthday, di ba? 20, hindi ko alam kung 22 birthday rin niya. Okay. Mga 22 master builder, talagang master builder. Hindi siya literal na builder na karpintero lang. Pwede ring builder ng karakter. Builder ng organisasyon. Okay. Kaya yung ginawa nyo, hindi yung nagkataon na mag-blow up yun. Kasi pares kayong 22 yung enerhiya nyo. Master build. Nag-build kayo ng karakter dun, di ba? Nag-build kayo ng karakter dun. Kaya sabi ko, putang ina, nagawa nila yung dapat nilang gawin. Tapos ang isa pang katulad nyo ng number, kasi mga life path mga 22, parang magaling mag-impersonate. Nang isa pang nakita akong kapares nyo, si Malupiton, 22. Michael B kaya? Hindi, idol ko yun. Hindi ko pa nasilip yung So si Malupiton, 22 siya? 22 siya. Kaya ang galing niyang kumarakter. Kaya niyang gawin si Diwata. Hindi nagkataon lahat yun. Tapos pati yung pagsabog niya rin noong 2022 kasi year of the Year of the Kupal. Tiger. Year of the Tiger siya. Parang ganun, Year of the Tiger. Kaya lumabas siya 22. Kasi ako dati mahilig din ako mag-impersonate eh. Yung manggaya. Ultimo nga pagkausap kita, pagka araw-araw kitang kasama, may naa-adapt ako sa'yo. May ganun ako. Oo, may ganun ako. Adaptive rin yung parang... Yun. Si Malupiton. Oo, 22 rin yun. 22 rin. Ayan, di nagkataon yun lahat. Sabi ko, nandito lang ang swerte nitong mga to nahanap. Kaya nga, kahit na nga hindi malaman to ng iba, basta nakalinya yung buhay nila eh. Parang mas maganda nga hindi mo na malaman eh, kasi baka maguluhan ka lang. Oo, baka ma-confuse. Oo, kaya sa akin, kung maniwala ka, edi baka para sa'yo tong impormasyon na to. Kung hindi ka maniniwala, edi baka hindi para sa'yo, di ba? Parang ganun lang. May ba siya? May negative at positive ba siya, yung ganyan? Parang hindi, lahat naman ng numero may negative, positive eh. Parang depende nga sa'yo yung kung mapupunta ka talaga sa negative. Parang hindi, sa akin, kung tungkol sa'yo, dahil sa ginagawa mong yan, wala bang balik sa'yo yan? Kunyari, meron kang, tulad ng sinabi mo kanina about Romano, yung nag-uusap tayo, kung nasabi mo ba yun? Hindi ko alam, pero... Kung na-warningan mo ba siya, baka sa'yo naman yung balik, sa ibang tao, kung gawin mo man to. Nung una, yun ang iniisip ko rin eh, pero syempre, netong huli na, parang, kailangan, kaya ako nga siguro Nabasa mo ba yung kay Romano? Oo eh. Alam mo birthday niya rin? Nakita ako September 25, 1995. Enemy year din niya ngayong taon. Tingin ko naman kahit sabihin mo sa kanya baka di siya maniwala. Pwede rin.
Pwede naman. Pwede. Tsaka talagang hindi para sa kanya kasi hindi ko nga nasabi. Di ba? Oo, hindi nakatadhana. Hindi nakarating sa kanya eh. Pero kung malaman niya, iwasan niya ba? Feeling ko hindi. Ewan ko. Feeling ko hindi. Hindi niya iwasan. Kasi hindi naman... Malalim na paliwanagan. Hindi kasi kung sa pagkakilala ko kay Romano, hindi maniniwala sa yun. Kung Pwede. sa gantong, hindi maniniwala. Baka sabihin lang, uto. Uto. Eto, kakatapos lang nung laban nyo ni M-Site. Eto kasi, M-Site tsaka ikaw, medyo wali talaga laban nyo. Pero sa kabila nun, si M-Site ang panalo, pero si M-Site Siya pa rin binabash, di ba? Siya yung binabash. Bakit kaya? Ano kasi siya ngayon, yearly energy 16 niya ngayon. Ibig sabihin parang the tower, parang destruction siya eh. Ngayong taon. Parang, ngayong taon. Hindi, magsisimula pa lang siya sa August. Yung yearly energy 16 niya. Pero ngayon, kita mo naman ngayon, di ba, putya? Kasi ang 16 parang destroying the old you. Parang ganun, para pumasok yung bagong ikaw. So, kaya, tinitira sa kanya, tingin ko yung tinitira sa kanya ngayon, career talaga eh. Parang, yung champion. Ewan ko, parang, Tsaka isipin mo, 3-time champ ka na, parang hindi... Parang kung ano yung naging... dumaan siya sa enemy year ng 2023. Kung ano yung naging parang tropeyo mo, ayun pa yung naging parang negative sa'yo. Oo. 'Di ba? Parang gayon yung nakatadhana rin ba sa kanya yun? Yung gano'n, yung parang kung ano yung naging parang trophy mo, ayun pa yung naging pampukol sa'yo. Ito kasi, base kasi sa nabasa ko sa kanya, ito M-Site, adultot. Okay Sinabi lang ko yan. naman na sa kanya to eh. Parang, Sabihin mo, okay lang yan. wala kasi talaga akong nabasa sa kanya na tungkol sa music rap, parang ganun. Hindi, Wala sa numero niya yun. Hindi siya para sa music. Ganun, parang ganun na. Pang gay bar siya, tol. Dapat sumayaw siya sa bar. Labas ako dyan lahat. Bakit sayaw yun, Ano sayaw. siya, psychology ang linya niya. Tapos nung tinanong ko siya, yun nga yung course niya nung college, psychology. Okay. Tapos, kinento niya pa yung parang sa school na pinagtanungan niya, iba yung course na gusto niya, tas wala dun yung course na gusto niya sa RTU ni Annex, tas lumipat siya sa main ng RTU. Hinanap niya yung wala rin yung course na gusto niya, ang available lang psychology. Hindi talaga para sa kanya. Kumbaga psychology talaga siya nililinya noon pa lang. Parang ako kasi ako yung parang ang mission ko talaga dito, meant to sin by the public. Parang kailangan ko talaga magpakita sa mga tao. Para? Yun yung mission ko eh. Parang So parang ito na yung pwedeng maging simula nun. pwede kasi 'di ba, nung dumaan kasi ako sa enemy year ko ng 2020, yun nga, 'di ba, parang inilubog ko yung sarili ko sa social media, bihira na ako mag-post. Oo. Isang buong taon hindi ako bumatal ng 2022. Parang napunta nga ako sa parang negative state ko noon eh. Kaya netong hindi ko nagagawa yung purpose ko noon. Kasi nga kailangan meant to sin by the public ako eh. Pero may mga circumstances din na nangyari, kaya nangyari yun. Kumbaga, di mo rin talaga masisisi kung nakatadhana eh. Kasi kung di siguro nangyari yun, siguro baka di ko rin nalaman, tumarang ganun. So dito ka talaga nilinya? Siguro. Para dito? Andito ako eh, parang hindi ko na siya tinigilan kasi rin gawin eh. Kaya para sa akin talagang... Yung ganyan, ano past life niyan, yung sa'yo? Sa akin ako, warrior. Kaya tinan mo yung aura ko sa battle rap. Gangster yan. Akala ko Gangster Igudala. yan. Di ba parang ganun ang aura ko sa Kahit naman hindi ko naman siya pinoportray. Forma kasi hip-hop. Hip-hop eh. Normal Pero yun ang pinoportray ko talaga komedyante. Pero tangin hindi mawala-wala sa akin yung gangster yan. Gangster. Kasi nga, yung aura ko ganun, warrior. Puta warrior ang past life mo. Dami kong pinagpapatay. Dati. Pero dito ka nilinya sa ganito. Oo, kaya nga, di ba yung mga post ko nung netong ahon 15, parang flip top save my soul eh. Parang kasi, ito yung naging labasan ko ng aggression ko eh. Parang dito ko na ilabas yung aggression ko eh. Dito na lang ako pumatay sa battle rap. Dito ko na lang sinasabi, papatayin kita. Dito ko na lang. Hindi ko na siya nagawa ng literal. Kaya sabi ko, tangina, ang galing pala na itong flip top na to. Kumbaga kung hindi dahil dito, baka naging hitman ako, baka naging leader ako ng sindikato. Kasi dating buhay mo, pumapatay ka talaga. Oo, so ang ginawa na lang nung pagpatay mo ay letra. Parang ganun. Kaya sinave ka ng flip top. Kaya niligtas yung okay, pwede. Si Looney,
May binababanggit ka kay Looney. Ay, hindi, yun. Parang nung binasa ko yung sa... Si Looney, di ba December 17 siya. 17 nga star fame Kaya yung aura niya kakaiba Parang, iba talaga tingin kay Looney. Hari ng tugma talaga nakatadhana rin siyang... Tapos ano siya, parang nung nakulong siya, yearly energy 7 niya nun. Ibig sabihin nun, parang the chariot, constant moving, tsaka parang tungkol sa ano niya yun, tungkol sa intelligence niya yun Parang wag mong masyadong maliitin yung intelligence ng ibang tao. Tas nung taon na yun yung binan ng Pidea, yung kanta ni Shanty Dope na Amats. Tas yun yung taon na nag-live siya na, sino bang miyembro ng Pidea, yung stupidong miyembro ng Pidea yung nagbaban ng ano? Ano yun? Pag plinay yung kanta ni Shanty Dope, babarilin mo sa ulo, di ba? Ginaganon yung, parang yun yung naging nag-trigger kaya napunta siya sa parang negative state ng number 7. Kaya siya nakulong. Kasi ang 7, constant moving. Okay. Siyempre, pag nasa negative yun, anong kabaliktaran ng constant moving? Di walang galaw. Kaya nakakulong. Tapos meron din siyang prison program. Meron siyang programa na prison program. Nakatadhana talaga siya. Pwedeng maiwasan yun kung hindi niya ginawa yung mga certain na bagay. Kaya kaso nakatadhana nga Oo, tas nakatadhana rin na makakalaya siya next year. Nung pagkatapos ng taon na yun, dahil ang sumunod na taon niya is yearly energy 22 naman. Ibig sabihin naman ng freedom. Kaya sabi ko talaga na makakalabas siya. Sa pool talaga, makakalabas talaga. Okay. Meron akong yun. Ito. Si Elvis. Ay, yun, hindi ko tinitignan yung kay Elvis. Bakit? Parang pang sa respect din. Kasi alam kasi ko, kaibigan mo siya. Hindi siya, ayaw niyan. Kasi pag inunok ko na sa kanya to, parang meron na akong chance dapat na may open sa kanya to, pero syempre sinalag niya kaagad dahil nga nandun siya sa religion side. Kaya tinanggap ko baka hindi talaga para sa kanya tong impormasyon na to. Kaya so ayaw niya ring makontra. hindi, okay naman kasi may mga tao talaga na ang mission nila pwedeng para doon. Kaya wala akong masamang tinapay sa mga relihiyon Alam ko na kasi kung bakit nandyan sila Kumbaga, walang masamang relihiyon, walang maling relihiyon. Ang mali yung tao. Yung tao kung paano niya dadalhin. Kasi may mga maling relihiyon sinasabi, 'di ba, sa Katoliko ganyan-ganyan, bakit sumasamba? Wala naman tayong magagawa doon kung ganun yung sistema nila, kung ganun yung organisasyon. Tsaka hindi naman lahat ng Katoliko masama 'di ba? May mga sobrang babait naman na mga Katoliko. Kaya hindi siya para tsaka ang ugali ng tao hindi relihiyon, tol. Tsaka yung meron talagang mission, may mga tao na ang mission nila tungkol doon. Parang ganun. Kaya nga nandiyan yun yung relihiyon Kumbaga hindi talaga nagkataon na may relihiyon dito. Kumbaga siguro mission ni Elvis tungkol dun talaga. Kaya hindi ko na siya hindi na ako nagtangka ba na pero feeling ko nabasa mo ay mo lang sabihin. Hindi, binasa ko na lang ng konti. Nabasahan mo siya, hindi mo lang sinasabi para sa respeto na rin kasi baka makontra siya. Tsaka baka magbago pa yung pananaw niya. Pero tingin ko naman hindi. Tingin ko naman matibay naman yung paniniwala yung sa ginagawa niya. Tsaka hindi naman siya dinala sa masama nung ginagawa niya, di ba? Parang pero yun, base sa astrology niya, Year of the Goat kasi siya Kaming dalawa, horse tsaka goat. Kami, compatible yung sign namin. Kaya kayo magkakampi. Kaya chemistry. Iron, konektado ba yung iron? Hindi ko alam. FE, hindi pa rin. Hindi. Pero yung sa taon namin, parehas kaming horse tsaka goat. Okay. Parang magkaibigan yun. Friend year yung dalawa na yung friend sign. Kaya sabi ko, ano si Elvis? Goat? Goat, 1991 siya. Tapos, nagsipag siya ng sobra 2022. Okay. Enemy year naman ng goat yun. Alam ko na kung bakit ayaw niya magpabasa sa'yo, tol. Bakit? Mas pinaniniwalaan ng goat yung sarili niya. Kaya nga, Goat. Goat, ano ba sasabi ng goat? Sino paniniwalaan niya? Siya sarili niya lang. Yung nangyari nga sa kanya nun, parang 2022 yun yung nagsagad siya sa internet Yun yung parang naglabas siya ng album, nagko-content siya ng... Kumbaga 2022 siya humataw Nag-ano siya yung... Nagko-content siya ng rap, nagtuturo sa paano mag-moods, puro bash, inaabot niya. Yung internals, ganyan shit. Tapos biglang Bible na siya. Tapos meron pa naalala ko, may music video sila ni Mike Cosa, tapos chinek ko. 1 month nang naka-upload sa YouTube, wala pang 1,000 yung views, pre. Alat talaga. Kaya, enemy year niya kasi yun Kaya, ngayon, ewan ko, kung titignan niya pa rin yung side na to, pero... Sa akin, yun ang dahilan kung bakit hindi siya nag-click nung taon na yun. Tsaka kasi pag enemy year mo, bibigyan ka ng universe ng sobrang kasipagan Okay. Kaya siyempre, pag masipag ka naman, pag sobrang sipag mo, sasablay ka. Para kasi si enemy year mo di ba? Kaya,
importante rin talaga na alam mo to eh. Kumbaga, Oo. pag alam mo to nga, alam mo kung kailan mo i-maximize yung galaw mo, Ang kung iniisip kailan mo ko, i-minimize, kung kailan ka maglilelo, parang ganun. dahil dyan sa meron kang ganyan, tol, ano relihiyon mo? Wala akong relihiyon ngayon eh. Hindi, bago yan, may relihiyon Wala, ka. matagal na akong, sobrang tagal na, high school pa. So, hindi ka Kristiyano? Naging Kristiyano? Born again. Naging Kristiyano ka? Nabinyagan ka? Nabinyagan ako sa born again. Tsaka sa Katolik ako pinanganak. Yung pamilya ko, heavy Catholic talaga kami. Yung altar namin, hindi lang isang santo eh. 4, 5. Kahit sa amin. Lola ko. Talagang ang altar namin mahaba eh. Parang hindi lang siya maliit na altar eh. Kaya, Hindi, di siya altar to. Kung mahab, altar. Sistan yun, pambattle yun. dahil din doon, tol. May mga naano ko eh. Naiisip ako eh. Dahil ganyan na nga yung natrepan mong way. Ang gusto kong itanong, dahil ganyan na yung utak mo ngayon, saan ka naniniwala? Flat Earth theory o bilog ang mundo? Naniniwala ka sa bilog ang mundo. Bakit? Kasi, bilog yung ibang planeta eh. Nakita mo na ba yung planeta? Ha? Nakakita ka na ba ng planeta? Parang to says to believe. Nakita mo sila? Hindi, pero naniniwala ako bilog yung planeta. Kasi, yun yung aral na noon pa eh. Noon pang aral yun eh. Pero pwede naman kasing bilog ang mundo na flat. Parang pizza. Pero Parang hindi siya bola. Circle siya na flat. Pwedeng ganun. Pwede. Pero hindi ko rin masusure. Hindi ko pa kasi nalalaliman yung aral ko dito sa isang tinutuklas ko. Pero para sa akin, bilog ang mundo. Globo. Globo rin Globo siya, bilog siya. Globo lahat. At Kasi, totoo yung mga Jupiter. Totoo yun. Totoo yun. Para sa'yo. Totoo yun. Ako gusto ko kasi makarinig ng ganun. Sila, naniniwala dun eh. Sila rin Solomon. Parang, sa Bible din yun eh, na sila eh, parang witch nga rin nila noon eh, di ba? Tas ngayon, dahil nga ngayon sa panahon natin, talagang niligaw tayo ng mga elite na halos lahat ng mga makakabuti sa atin, dinemonize. Okay. Parang ginawang masama yan. Witchcraft, masama yan. Hindi naman masama ang witchcraft noon eh. Kumbaga, may masasamang witch. Pero yung mismong witchcraft, hindi siya talaga totally masama. Kung gagamitin mo siya sa masama yun. Masama siya. Kumbaga, tulad yung 666. So nako, di naman pala yung demonyo dahil dito sa atheist. Yung ginawa Illuminati. Tas yung sign na ganito, 'di ba, demonyo daw. Hindi, parang mudra to ng power eh, energy. Yung nakaganon sa parang kambing. 'Di ba? Hindi, tsaka ito, 'di ba, sabi demonyo daw to, demonyo yan, yung mga rockstar di mga gaganito. Dinemonize nila 'yun dahil makakatulong sa atin 'to eh. Parang pag ginagawa, mudra to pag nag-yoga, di ba? Parang energy, ibig sabihin nito power eh. Pinasama. So pwede tayong magkaroon ng energy palalo kung mas lalo natin yan. Ewan ko, para sa akin yung humanity, talagang ligaw na ligaw talaga. Sobra ang humanity. Basta parang tayo, parang yung mga tao sa mundo ay napakalaking eksperimento ng kung sino mong gumawa sa atin eh. Hindi, para sa akin, basta nung mga bago pa lumalim yung nalalaman ko sa ganito, tingin ko dito sa mundo simulation eh, parang GTA, para San Andreas na simulation lang kasi mayroon siyang rules eh. Diba, every 6 years swertein ka dahil nga sa taon mo, tapos every 12 pagkatapos ng taon mo 6 years ulit, enemy year mo naman, lahat tatamaan eh. Kumbaga walang makakalusot eh, walang makakaligtas eh. Kaya sabi ko, tanginaan to, simulation, parang laro lang to. Tapos nung natutunan ko pa tong Matrix of Destiny, may mga programa pa. Parang sabi ko, ang tanong, sino kaya gumawa niyan, no? Para malaman nyo. Para maaral nyo. Posible namang walang gagawa niyan. Knowledge lang ng tao? Kung nagkataon, kung simulation nga talaga to, talagang, ito na talaga yung settings nitong mundo. Merong, kung sino yung unang karakter na nandito, siya yung nakakaalam talaga ng rules ng mundo. Pasa-pasa na lang, pasa-pasa. Sino kaya yun? Kasi sabi si Adan, pero di naman si iba-iba kasi yung paniniwala ng kada ibang relihiyon. Ibang kwento eh. Kada ibang relihiyon, ibang mga Mayan, may iba silang Jesus eh, pero parehas ng sa Hindu, meron Jesus din doon. May pinanganak si Buddha, iba rin. May pinanganak din ng December 25 sa kanila, na yun ang sinasamba nila na kaya nga eh. Kumbaga, doon pa lang dapat bagets mo na parang simulation talaga to na parang meron talagang specific na
kauna-unang karakter dito na siya. Kaya nga eh, Nasa kanya lahat yung impormasyon. Sino kaya yun, no? Pasa-pasa na Putang ina, sino kaya yun? Sabi nga yung, ngari sa Egypt, yung mga parang pyramid, sinabi, hindi mga Egyptian ang gumawa nun eh. Dumating yung mga Egyptian, meron Nandun na nun eh. Parang nandun na yun eh. Kaya, So, pwedeng wala no? masyadong malalim yung usap. Tsaka wala ako dun sa, Sa posisyon. hindi, wala ako dun sa aral na yun eh. Hindi yun yung trip ko. Kumbaga, dati ko na, tintrip ko na talaga rin yun dati, yung mga conspiracy. Kaso nga lang, parang nagkaroon ako ng, sa sarili ko na, putangina, hindi ko naman kontrolado itong mga bagay na to eh. Kaya, pag hindi ko kontrolado yung bagay, hindi ko na siya papakialaman, putangina. So, pwede rin pwede tulad yung sinabi mo kanina, parang pwede rin yung parang may mga bagay na binabaliktad. Nyari, ginawang masama to. Parang i-demonize. Kung yung salitang selfish. Di ba sa ngayon parang sobrang demonize ng selfish pag sinabi selfish ka, sobrang sama mo. Hindi, kumbaga may panahon na kailangan mo maging selfish. Tama naman. Kumbaga depende sa paggamit mo nung ability na yun, parang tsaka yung salitang selfish, pag tinake mo yan as negative, ikaw yung selfish eh. Oo. So parang pwede rin no? Pwede rin yung parang dahil masyadong iniba yung galaw ng mundo, pwedeng yung tae kinakain pala. Ewan ko. Alam mo, kinakain pala yung tae, pinasama lang. Hindi ewan ko. Hindi, parang yung mga sa hayop. Ako ngayon, hindi na ako makain ng baboy ngayon eh. Simula ng January, bago pa nga lang Baka mabago mo utak ko, bakit? Eto kasi, huminto ako magsigarilyo year 2016. Okay. 9 year, 2 plus 1 plus 6 equals 9. Ibig sabihin nga ng 9 endings nga, completion endings. Okay. Ngayon 2025, 9 year ulit. Kaya nag-isip ulit ako ng ano kayang ihihinto ko naman. Tinigil ko yung baboy. Effective maghinto ng kung anong bisyo o nakasanayang na mali sa taon na year 9. Basta pag year 9. Sa akin, anong year 9 sa akin? Hindi, year 9 ngayon. 2025, so, diba? pinapatigil mo na akong uminom? 2 plus 2 plus 5, diba? 9. Ano ba ngayon? 2025, diba? 2 plus 2 plus 5. 2 plus 0 plus 2 plus 5, 9. Kailangan ko na bang tumigil uminom? Tapos, huminto ako mag-Yossi, 2016. 2 plus 0 plus 1 plus 6, 9. Effective, hindi ko na binalikan. Kaya, pinili ko ngayong taon, kung anong dapat ko hininto ko pagkain ng baboy. Kaya ngayon, di talaga ako nagkikrave din. Tsaka marami pa naman pwedeng kainin bukod sa baboy. Bakit baboy ang tinigil mo? Yun, hindi, kumbaga, base rin sa mga napanood ko na parang yung baboy daw, parang kaparehas ng texture ng karne ng tao eh. Parang, okay. Tingin ko kailangan ko yan. Kailangan ko yung mga ganyang knowledge ipasok sa utak ko. Sa akin, hindi yun. Ko magsisig eh. Ngayon, parang ako ngayon eh, parang bago pa nga lang pumasok yung taon, hinto ko na pagkain ng baboy. Parang nung Noche Buena pa lang, hindi na ako kumain ng baboy nun eh. Kasi parang naka-straight na yung alam ko na gagawin ko, di ako kakain ito sa taon na to. Kasi pag ginawa ko to ngayong taon, sure na talagang matitigilan ko siya ng completely ba? Parang gano'n. Parang Yossi din. Kasi nga yung numero nga, yung 9 energy, malakas siya. Parang completion endings 2025. Tama, 2 plus 2 plus 5 plus 9. Pagka 2026 na, 10 na. Na yun? Anong year yung beginning na yun. Yung beginning? Ngayong taon, asahan nyo maraming matatapos, maraming magbabago talaga ngayong taon. Tulad ng? Sa buong mundo. Hindi lang, siyempre yung iba, pa lang, mag-unfold pa lang yung iba, hindi pa nangyayari. Pero meron, alam ko, kalimutan ko sa ang bansa eh, pinalitan nila yung marriage from 18 years old to 9 years old eh. Parang sa mga 9 years old? O sang relihiyon yun eh. O saang bansa yun eh. Sa pinost ko yun eh. Parang siya eh. So maraming matatapos o matitigil ngayon? Oo, maraming matatapos ngayon. Tas next year kasi, bagong parang bagong next year eh. Bagong New beginning? New beginning na kasi 1 na eh. Parang year 1 nun. Ano ba? 20 kasi nga 10. So anong mga pwedeng mabago next year? Bagong Iraq passes law lowering legal marriage age for girls to 9 years old. Tarantado, no? Down from 18. 18 siya dati, ngayon 9 years old pwede na ikasal. Gago, no? Sa bagay. Hindi nagkataon na 9 din yan, 9. Tas 18 yung isa, 8 plus 1, 9. Oo nga, no? Ngayon nila ginawa, year 9. Hindi nagkataon lahat. So may taong nakatulad mo na nakaisip din yan? Posibleng mas malalim pang, mas marami pang mas
may mas malalim na nalalaman tungkol sa akin. Kasi ako, para sa akin, nagsisimula pa lang ako. Neto ko lang ito natutunan eh. Ano pa lang eh. 2 taon eh. Oo nga, no? Sino mo 18 to 2025. 9 lahat, no? Oo, di ba? Hindi nagkataon na ngayon nila ginawa yun. Parang gusto ko mag-lucky 9. Parang gusto ko mag-lucky 9 ngayon. Ako bangka. Bangka ako mamaya. Parang gusto ko lang mag-lucky 9 eh. Basta yung mga ganun, hindi talaga hindi nagkakataon. Para sa akin, hindi nagkakataon yung mga ganun. Parang, last year, di ba? Last year, si Enigma, Year of the Dragon yun eh. Oh. Tinan mo last year, yung flip top, ang daming ganap, ang daming nadagdag, ang daming content na nadagdag. Oo, ang dami nga. Umano siya, sumagad siya, ibig sabihin, alam niya, Chinese kasi si Enigma. So alam niya rin tong gantong. Posible. Alam niya rin to. Hindi ko rin alam. Posibleng alam niya kasi, posible nagkataon, pero ewan ko. Nakakabasa ka ba nung parang future, may gantong mangyari sa'yo? Hindi specific, kasi kung... Pero possible sa bilang, sa gantong taon, may bad luck ka. May mga ganon. Merong taon na talagang mas lamang ang negative, mas prone ka sa negative. Tulad nga yung sinabi ko sa laban namin ni M-Site. Totoo yun. Ano ba yung sinabi mo kay M-Site? Nakalimutan ko eh. Chaotic year to ngayon para sa kanya, itong taon na to. Maraming di magandang mangyari kay M-Site? Oo, pero nakatadhana yun mangyari para ma-discover niya yung bagong siya. Kung ano talaga siya, kung ano talaga yung para sa kanya ba, parang ganun. Baka bading siya. Basta labas ako dito, ako tangin. Baka chucho pa na siya next year. Sige na, chupo pa ka na. Alam mo, hindi nakakaya sumubo ng titi, di ba? Kaysa magnakaw ka. Labas ako dyan, ha? And then, new beginning nga di ba? 2026, 2 plus 2, 4 plus 6 is 10. 10 na yun, 1 yun. Iniisip ko kung ano yung ititigil ko ngayon taon. Sa totoo lang, gusto ko maniwala sa ganito kasi wala namang mawawala sa akin. Putang ina. Walang, kumbaga, kung meron akong i-explore sa sarili ko, yun na yung knowledge, na bagong knowledge sa utak ko. Kaya nga ako pag may hindi alam, masaya ako pag tinatama ako. Pag may sinabi sa akin na ganito, ganyan, at least malalaman ko yung bagay, mas masaya ako doon. Mas masaya akong alam ko na to. Tulad niyan yung... Ito, cheat nga kasi ito. Kumbaga, parang, tulad ngayon, ang taon ko ngayon, ang papasok kong taon, yearly energy 5 ko ngayon parang share the acquired knowledge. So kaya kailangan mong gawin to? Oo, talaga, kahit hindi ko gusto, mangyayari talaga to. Kumbaga, kaya nandito tayo i-share sa ko talaga podcast ngayon. kung ano yung natutunan ko, i-share ko talaga. Kumbaga, hindi man sa podcast mo, sa ibang bagay, sa ibang tao, parang ganun. Parang, sa mga tropa, ako, re-recommend ko rin magpabasa rin kayo ng ganito. Kasi, ayun, pag lumabas tong content ni Shell na to, meron na tayo regular fee. Hindi ako nung una kasi, kaya ayoko magpabasa sa'yo kasi feeling ko, tangina, parang kung mamamatay ako sa ganitong panahon, ba't ko pipigilan? Hindi, tsaka sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Nabasa ko na yun sa'yo, sabi ko, wala ka namang dapat nang baguhin kasi nga, nasa linya ka na. Kumbaga, nagawa mo na nga lahat eh. Nagawa mo na Hindi pa, wala pa akong bahay na sa akin mismo nakatitulo. Hindi ko pa nakukuha kailangan mong itigil yung, tingin ko talaga sa alak yun eh. Tingin ko din sa sobrang alak kasi sobrang lakas ng immune system ko ang tinira na sa akin balat. Feeling ko ganun. Health, kasi ang sa'yo, health ang big deal sa'yo sa lifetime na to, health talaga eh. Kaya bukod dyan sa vitiligo mo, tingin ko yung sa alak. Kasi health talagang kasi nga 'di ba sa past life mo ka, parang physical suffering, meron ka. May injury ka, may sakit ka na parang dahil doon nagtampo ka na lang sa mundo na mundo to, walang kwenta to. Parang ganun. Imbis na ang tignan mo yung spiritual side ng buhay, ang tinignan mo yung negative side ng buhay. Actually, kung spiritual lang, ako Kristiyano ako, hindi ako nagsisimba, pero talaga ako tol. Naniniwala ako may creator na lagi rin ako dadasal. Hindi ko alam kung sino talaga si Jesus, pero nagdadasal ako tol. Every driving, bago kumain, bago maligo, nagpe-pray ako. Tapos para sa akin para sa akin sarili ko to, ang Jesus is kabutihan. Hindi ko alam kung sino siya, kaya ang ginagawa ko si Jesus, nilalagay ko na lang sa puso ko. Kaya gumagawa ko ng mabuti sa iba. Ang tawag doon, parang 'di ba sabi, may second coming daw ni Jesus. Hindi siya literal na tao ulit. Siya, Christ consciousness. Yun yung parang sinasabi mo ngayon. Christ consciousness siya. Yun, para magkakaroon tayo ng consciousness na katulad ng kay Jesus Christ. Okay. Dito sa mundo. Hindi ko alam kung sino siya, kaya ginamit ko na lang siya. Si Jesus Christ, pre, ginaya yun kay Julius Caesar. Tinampare sila initial, JC. Jesus Christ, JC. Julius Caesar.
Utang Kaya na. nga, medyo ano yung topic na yun, medyo maselan yung topic Hindi, ako na yun. chinare ko Kumbaga, lang naman yung about dun sa, yung parang ano, hindi ako papalasimba kasi nagkaroon talaga ako ng parang bad impression pagdating sa pastor. Kaya ang ginawa ko, kinento sa amin kaya ang ginawa ko, baga, hindi ko alam kung sino si Jesus eh. Basta, yung kabutihan niya, ilalagay ko sa puso ko. Kaya dito, tinutulungan ko yung ibang MC sa pulo, makatungtong dito. Parang, Jesus ha, ito kung paano kita sinasamba. Ito na lang yung way ko kung paano kita... Yan yata yung tinatawag ng Christ consciousness. Yan yun. Ito ba yun? Ito yun. Gagawin mo yung kung ano yung ginagawa ni Jesus. Hindi, nagiging mabuti na lang ako Kaya sa nga iba. Parang ganun. Kasi hindi ko... Kumbaga, kung tutusin dito sa mundo, ang dali lang naman talaga ng dapat natin gawin, maging mabuti lang eh. Totoo naman. Yun naman yung unang turo sa atin, bata pa lang tayo, di ba? Maging mabait ka. Oo. Yun lang, di ba? Huwag kang Ang dali lang sana ng mundo kung sinunod natin yung ano na yun, di ba? Ang dali lang sana ng buhay kung naging mabait ka lang. Eh kaso nako-conscious ka, paano ba maging Hindi, masama? kasi magkakaroon kasi ng mga sirkumstansya nga eh. Tsaka meron ka nga kasi may mga mission ka nga kasi na dapat gawin. Dito, Dahil nga nakabilang na sa'yo. nakatadhana dito. Dahil nakabilang sa'yo. Anyway, tayo na ako, sobrang na-enjoy ko yan. Ito, out of topic tayo. May tanong ako sa'yo dito, tol. Ito naman. Yung parang, ano ang malaking pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo? At saka, anong ginawa mo? Tapos na ito. Malaking pagkakamali na nagawa mo, tol. Kung totoo, marami rin akong ginawang pagkakamali eh. Siguro yung, hindi ko naman masasabi na, hindi ko masasagot dyan kasi nakatadhana kasi talagang mangyari lahat eh. Kasi kung parang, hindi ko siya ginawa, posibleng hindi ko makakuha to. Halimbawa, Posibleng hindi ako naging flip-topper. Kasi, sabihin kung pinagpatuloy ko lang yung pag-aaral ko, pwede posibleng hindi ako napunta sa battle rap. Di ba? Kasi, kaya ako naging rapper kasi tinigil ko mag-aral, pas pinili ko So, ayun yung parang malaking pagkakamali din kasi tumigil ka. Pero para sa akin, hindi siya pagkakamali. Nakalinya pa rin siya mangyari sa akin. Kasi nga, okay. ang mission ko nga, di ba, parang ang nakita ko nga sa mission ko, kailangan kong meant to sin by the public ako. Ang course ko, course ko nung college, public administration. Okay. Kaya kumbaga, nililinya na tayo talaga ng universe noon pa lang. Kumbaga, universe is always working on our favor talaga. Okay. Dati pa lang. Tayo na lang talaga sumasalag na, putang, ayoko nito, gusto ko to. Pero dahil ako, pinili ko maging rapper, ganun pa rin eh. Nasa linya pa rin siya eh. Public speaking pa rin siya eh. So, hindi mo tinitignan yung maling nangyari sa'yo as negative? Dahil oo, kasi kung hindi nakalinya ako dito eh. Oo, ito talaga ang mangyayari ko. O kaya, kung tinuloy ko may pag-aaral ko, posibleng ganito pa rin yung ginagawa ko. Public speaking pa rin. Dito ka pa rin babagsak. Baka politiko dito, ka, tol. Oo, yun nga eh. Dito at dito talaga. Kumbaga, wala kang magagawa. Kumbaga, tas nga talaga. yung kay M-Site nga kasi nakita ko psychology talaga yung yung linya niya talaga dapat. Bakit psychology ba siya ngayon? Hindi naman siya. Yun nga yung course niya nung college eh. Psychology. Hindi, anong connecting naman sa buhay niya ng pagiging psychology sa ngayon? Yun ang hindi ko nga alam. Kaya nga kailangan niya baka psycho siya. Hindi ko na nga babanggit si M. Wala ko ibang maisip. Logi. Hindi kasi nga, parang share the knowledge din kasi yung mga katulad niya eh. Parang ganun. This M-Site kasi siya eh. Psychological. Maalam siyang tao, tol. Baga, nag-e-explore siya ng talino niya. Tingnan mo, pansinin mo yung battle niya. Hindi siya nakukontento na. Tsaka si M-Site. Lagi siya nag-e-explore. Gusto niya mag-explore ng galing. Kasi magaling talaga siya, tol. Matalinong tao si M-Site. Tsaka si M-Site ngayon, naitingin ko, nasa positive naman yung karamihan ng numero niya. Nasa positive state talaga siya eh. Oo. Pero bakit, kahit nasa positibo siya, kahit alam naman natin, mabait naman talaga si M-Site, mabait diba? yun, tol. Yung issue namin, tol, personal yun. Pero bakit, regardless wala na mabait siya, bakit tinitira pa rin ng universe yung... Kasi nga, nasa linya niya. Kasi nga, hindi siya nakalinya nga dito. Hindi ito yung linya niya. Ano yung niya? Swerteng year niya? 36 years old. Ang swerteng mga taon natin, 6, 12, 12 pala, 12, 30, 12, 24, 36, 48. Yun. Edad? Yun, mga swerteng taon yun. Ikaw, nung 24 ka, anong nakamit mo? Paldo ka nun, sigurado. Hindi ko na maalala yung 24 ko, tol. Hindi ko na maalala. Basta swerte ka nun, nung taon na yun. Tapos nung 30 ka naman, yun naman yung enemy year mo naman, 30. Anong nangyari sa'yo nung 30 ka? Teka, i-minus ko para maalala ko kung anong year yun. Ano na ba ngayon? 20, 25, minus... Hindi, di ka pa nagba-birthday eh.
24 lang muna lagay mo. 24. Para Oo, malaman 2024 ko. lang. Oo, 2024 minus 24. Year 2000. 24 ako nun, year 2. Oo. Year 2000. Wala akong maalala na masayang ako nun. Eh di nung 30 ka na lang. Anong 30. 2024 minus 30. 1994 to eh. Mali naman. Mali. Ang 24 years old na 2012 2012. ako. Oo, ang 24 mo. 2012 nanalo ko ng ayun, yung ano namin nila pistol, yung TM Republica. Oh, yun. Yun na. Swerte ka nun. TM Republica first runner up, tapos nag-champion kami. Tapos ayun, yung nagbuo yung pagkakaibigan namin, yung 3GS. Ayun yung parang pili ko yaman ko yun eh. Kaya ganun ko kamahal yung 3GS. Ayun yung yaman ko talaga silang lahat. Ayun yung 2017. Anong yun yung nag-champion kayo dos por dos 2017 eh. Oo, 2017. Taon ni ano yun eh. Taon ni M-Site yun. Tapos Ikaw pala ang binuhat ni M-Site nun, pre. putang ina talaga. Hindi pala siya. Naku naman. Sa mga nagsabing binuhat ko si M-Site, ngayon alam na natin na Ikaw pala ang binuhat niya nun, si pre. M-Site pala ang dahilan kung ba't kami nag-champion. Oo, taon niya yun. Tang inang yan. So, mali ang anggulo. Mali anggulo nila. Mali ang anggulo nila po, tang inang yan. Si M-Site pala talaga. O, sa mga nang babash kay M-Site ha, nakarinig nyo na. Si M-Site ang dahilan kung bakit kami nag-champion sa 2 por 2. Enerhiya niya. Enerhiya niya yung isa sa factor lang. Isa lang sa factor yung enerhiya niya. Baliwala galing ko, putang inang yan. Dahil swerte si M-Site eh. Dapat pala nung taon na yon. Sa amin naman nag-champion kami 2023. Connected pa rin. Snake. Next year horse na taong ko na. Parang ako taong ko na next year eh. Kaya lumalagapak ng mga kataga ko hanggang next year. Kailangan mo nang bumuo ng mga tarot cards. Actually yung Matrix of Destiny, tarot yun eh. Tarot ang pinagbabasehan nun eh. So, pwede ka rin bumasa ng tarot cards. Yung bunot. Hindi, iba yun. Ayaw mo ng bunot? Yung parang... Iba yun, parang meron na silang entity na kumakausap sa kanila eh. Parang hindi ko pa yung naararating. Pero kung... So, may aswang, may multo. Hindi, baga parang yung higher self mo ba? Parang yun yung kausap mo na sarili mo noon, no? parang meron ka ng deep connection sa higher self mo. Putang ina, ibang mundo na Iba na nga yun. Kaya, pero kung aabot ako dun, okay lang. Jupiter na yun. Eto, kung may babaguhin ka sa katawan mo, tol, ano yun? Wala lang, kung hindi ko naman sinabing baguhin mo, kung naisipan mo lang. Eto siguro, ewan ko, siguro sa kulay ko lang siguro. Diyan pumuti. Hindi naman maputing-maputi. Gusto ko lang ng parang... Ayaw mo na ng niga. Oo. Nigo. Nigo, parang negotiation na. Gusto mo lang pumuti. Hindi naman. Parang... Hindi ko rin naman kasi insecurity yung pagkulay. Siguro sa buhok na lang, sa kulot. Gusto ko na lang straight. Ay, kulot ka ba? Oo, yun na lang siguro. Rastafari. Pero kasi habang tumatagal, habang tumanda kasi ako, gusto ko na rin eh. Oo. Kumbaga lahat ng tungkol sa akin ginusto ko na habang tumatanda ako. Sabi ko, putang ina. Rapper naman ako eh. Tangina, okay lang na ganito. Okay lang na kulot. Uso nga kulot. Dami nga nagpapakulot na straight sila. Di ba nagpapakulot eh. Sabi ko, tangina. Kaya nga parang yung mga tanong na ganyan, parang di ko mahirap sagutin. Kaya pipili na lang ako ng mga dati, nung bata siguro. Bata ako kasi yun ang ano sa akin eh. Kulot ka, kulot salot. Parang yun yung insecurities ko nung bata ko. Pero syempre, nung habang tumatanda nga ako, astig yung kulot eh. Parang tangina. Ano yung ako ito, hindi ko nilista to eh. Ngayon naisip ko lang to. Parang, kung may isang kamatayang ayaw mo mangyari sa'yo, anong klaseng kamatayan yun? Ito, maniniwala ka ba kaya kong basahin kung paano ka namatay nung past life mo? Hindi. Pwede. Kasi kaya ko past life yun. mo naman yun eh. Kung paano ako namatay dati. Sige nga, paano ako namatay dati? Ang ko dati, fire daw eh. Fire. Namatay ka sa apoy. Sunog. Sa sunog. Namatay ka sa sunog? Oo, nasunog. Para kasi meron akong parang experience na dito sa amin, may nasusunog yung bundok. Di ba parang forest fire, nasusunog yung bundok. Malayo naman ako, sobrang layo. Tinititigan ko siya. Habang tinititigan ko yung malaking apoy, kinakabahan ako na ewan na hindi ko may paliwanag. Ba't ako kinakabahan? Parang ganun. Parang yung na yun, yung feeling na yun, hanggang bago ko matuklasan to, question mark yun sa uno. Ba't ako kinakabahan sa ganun sa apoy? Dati? Oo, noon. Habang tinitignan ko ngayon nasusunog yung bundok, habang pinapanood ko siya,
parang akong kinakabahan na ewan na hindi ko nga may paliwanag kung bakit. So, Ngayon, nalaman ko na kung bakit. Dahil Yung pala yung kinamatay ko nung past life ko. Sa akin, ano kinamatay ko dati? Teka. Tangina. Posibleng ano rin to, ramdam mo rin. Ako, alam mo ko saan ako takot? Saan? Lunod, tol. Teka, tingnan natin. Takot ako kasi may trauma ako. May kaibigan ako nung high school kami. Ay, hindi. Nalunod. Ang ano mo dati, car crash. Ba't may kotse na ba dati? Bakit? Hindi naman porket past life sa lumang panahon ka, pwede naman sa iba-ibang timeline. 1990. Hindi, pwede naman masasabi ba continuous tong buhay? Pwede namang hindi, pwedeng sa ibang realm ka. Tangina, so parang pinag-iingat mo talaga ako mag-drive. Hindi. Parang, hindi ka naman takot sa ganun, sa mag-drive, Hindi, mag-motor. hindi. Parang tungkol sa transportation. Pwede sa barko. Barko. Pwede nga, oo. Basta other transportation related. Na umaandar. Oo. Pwede nga, ganun. Or pwedeng kabayo kasi dati ganun naman mga sakayan. Oo. Pero nga, ako naniniwala ako na hindi porket yung past life mo, yun na yung noon eh. Yun na yung sa dati. Pwedeng sa mas future yung past life mo. Connected Hindi lang. natin alam eh. Kumbaga, wala naman nakakaalam eh. Para sa akin lang yun. Parang, pwedeng yung past life mo, hindi nung 1864, hindi ganun. Pwedeng nung year 3000, Parang, kumbaga, dinala ka lang sa specific na timeline na to dahil sa mission mo, parang ganun. Okay. Eto. Para sa akin lang naman yun. Kumbaga, huwag niyo masyadong isipin na na ganun talaga kasi kanya-kanya tayo ng perspective talaga sa buhay. Tama. Eto, may babanggitin akong mga tao. Oh. One word lang Magbabanggit ako ng tao, one word. Ano ang pwede mo sabihin na isang salita para sa kanila? Bongbong Marcos. Magaling. Okay. Duterte. Si Rodrigo. Matapang. Lenny. Mapink. Alin dun? One word lang. Miriam Defensor. Ay, matalino. Okay. Jesus Christ. Influential. Vlogger pala si Jesus dati. No? Hindi siya ang most influential dead man, di ba? Si Oo. Jesus Christ. Tama. One word lang. Willie Rebellion. Boom tarat. 2 words na pala yun. Tarat. Basilio. Kuya Dave. Emotional. Elvis. Nagpe-pray. Coco Martin. Ano yun si Coco Martin eh? Life pa 22 yun eh. Ano siya? November 1, tol. Pero life pa 22 siya. Magaling siya mag-build talaga ng karakter. Okay. Kaya nga nasa tamang kamay yung mga nandun sa kanya ngayon eh. Sila Smaglas. Smaglas, one word. Jologs. Enigma. Si Boss Enigma. Sa sobrang dami. Organisado. Si Okay. Enigma. Pibos. Wala akong masamang tinapay kay Pibos. One word lang. One word lang ba? Kalbo. Mike Swift. Kalbo din. Kalbo. Righteous One. Righteous One. Inglesero. Ron Henley. Platito. J Skills. Si J Skills. Ano yan? MC talaga yan si J Skills. MC. Mike Cosa. May Cosa. Barako. Andrew E. Ano si Andrew, teacher din siya, great teacher. Ano siya? Kuya. Tama. Francis M. Francis M. May anak sa ibang babae. One word lang pala. Okay. Ayun, dito na namin tatapusin itong pinakaunang episode ng podcast. Dinayo namin si Bruce. Yun, palakpakan naman natin si Bruce. Yes. Maraming salamat, tol. Maraming salamat. Baka may mga ipapapromote ka, album, ano pa, promote mo na yan. May lalabas kami album sa The Greenhouse ngayong taon. Pipilitin namin ilabas talaga to. Tapos follow nyo yung page ko, Fruserology. Pati yung mga ilalabas kong content. Tsaka sa mga gusto magpa-reading, chat lang kayo sa akin para yun lang. Para malaman nyo rin. Tsaka sa mga interesado dito, follow nyo lang yung page ko talaga sa Facebook. Kasi sisimula ko na mag-upload ng mga kung ano-ano dun eh. Para
lumabas na to ng tuluyan. Ito na ang breakthrough ng Frucerology. Ilalagay ko naman yung Facebook page niya. Ayun, i-follow nyo lang siya. Feeling ko pwede kayo magpabasa sa kanya through online at through GCash. Yun, maraming salamat sa inyo lahat at successful ang aming first episode. Yun, sa mga sponsors na gusto magpa-promote dito sa akin, pasok lang kayo dahil next year ay new beginning at ngayon ay tapos na. Thank you!